Attorney. Attorney kayo sa Good Morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes. Oo, yun It's na alright. eh. Yeah, it's alright. We're okay. We heard you. Good morning. Good morning. Attorney, may kasama ba May kayong... kasama ba kayong gumagamit na may party line ba kayo at may nagsasalita sa kabilang linya, attorney? Hello? Wala naman. Wala naman. Cellphone ko nagre-record eh. Automatic nagre-record so ino-off ko. Ganun pala. Iba kayo. High-tech pala yung turuan gamit nyo naman ninyo. kami maganyan. Pero wag nyo ituturo sa misis ko yan. Baka recorded yung mga usapan namin. Ha? Attorney, nakita nyo yung desisyon ng Korte Suprema. Ano ibig sabihin nun insofar as the ICC warrant of arrest is concerned? Can the government enforce it already? Implement it already? Pwede naman ho. Yun ho ang malinaw na ibig sabihin yan. Sa katunayan, kahit bago nag-issue ng decision na yan o resolution na yan, ay pwede naman sapagkat the government in the conduct of its official function presume regular yon. So kung walang TRO, tuloy lang dapat ang pag-enforce. So ngayon, mas malinaw na kasi mismo na ho ang Supreme Court ang nagsabi na hindi nila pagbibigyan yung hiling ng kampo ni Senator De La Rosa na patigilin yung pag-enforce ng warrant of arrest. Mm-mm. So, pero kailangan pa po ba ng isang kautusan say galing sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas to effect the arrest? Theoretically, opo. Yung nangyari naman sa mga nakarang araw, mukhang temporary stand-down lang. Kung magugunita natin, talagang tinangkang i-serve yan sa Senado dun sa labas. Kaya lang nakawala yung subject ng warrant of arrest at tumakbo sa loob ng Senado. At kinupkup nga siya. So, nung nagkagulo na, nagpahayag naman ng Malacanang na hintayin na lang muna natin ang Supreme Court, stand down muna. So, discretion naman nila yan para maiwasan siguro yung gulo o kaya para hindi masabing masyadong railroad o kaya pinupolitika ito. Kaya ngayon, meron ng pronouncement ng Supreme Court, mas maliwanag na para sa lahat. Opo. Nabanggit ho ninyo yung nakawala, siniserve, may tangkang iserve, tapos nakawala o nakalusot, tapos merong kumupkop. Hindi ho ba, wala ho bang pananagutan kung sino man ang kumupkop o kung sino man ang, at hanggang nung kupkopin hanggang sa magtakas kay Senator Bato na subject ng isang arrest warrant? Meron ho tayong batas, yung PD 1829, no? Nag-define ng obstruction of justice. So, depende ho dun sa kinakalabasan ng mga investigasyon at mabuti naman na iniimbestiga na nila iba't ibang ahensya kung mapapakita dun sa nakalap nilang series of events na there was knowingly hindering, impeding or frustrating or delaying yung apprehension, investigation or prosecution of a criminal offender. Yung nga si Senator Bato de la Rosa. Maaaring baka mahulog ho na makasuhan sila ng obstruction of justice. Kahit po yung arrest warrant naman, hindi naman galing sa anumang korte dito sa atin, sa Pilipinas. Well, hindi ho naman kinakailangan local court lang. Kasi yung batas na yan, hindi naman sinasabi na kailangan local court lang. Sa katunayan nga, ay kinikilala naman ng mga local laws natin yung ilang mga international tribunal o courts. So, assume na kasama ito. Hindi ho kasi nagdi-distinguish ang ating batas o kaya ang ating konstitusyon dun sa mga ginamit na kataga tungkol sa yung pag-aaresto. So kung talagang merong valid warrant of arrest, kagaya nito, pinatutuhanan na mismo kaagad ng ICC at mismo ang ating Supreme Court ho sa mga nakaraang mga decision nila, kinikilala naman nila yung continuing jurisdiction ng ICC pagdating sa mga kaso na nasimulan ng naimbestigahan at napoprosecute bago kumalas ang Republika ng Pilipinas sa Rome Statute. Yun po ba ang implikasyon nun, Attorney Cayosa, na parang kinilala na rin
ng Supreme Court yung ICC arrest warrant dahil sa hindi sila nag-issue ng TRO? Pwede ba natin sabihin ganon? Opo. Opo. Kasi kung ang tingin ng Supreme Court, void yun, kaagad nag-TRO. Mm-mm. Kasi nga naman, irreparable injury ang mangyayari dun sa arestong Pilipino na wala naman palang visa yung ICC warrant of arrest. So, it is an implied recognition. At hindi pa nga nila dinalabas kasi yung kabuuan ng desisyon. But I'm pretty sure na diniscuss yan dun sa mas mahabang desisyon. Opo. Kaya Implied pala- recognition. Implied recognition na po ito ng Supreme Court dun sa ICC, ano? Ganon. Arrest warrant. Oho, malamang dun pag ilabas nila, kasi sabi nila, hindi ilalabas daw nila in the next few days or few weeks, dun makikita natin yon yung kabuuan. Pero kaya nga hindi nag-issue ng TRO kasi that's the premise dun sa hindi pag-issue ng TRO. Kasi kung hindi kinikilala ng Supreme Court yung ICC jurisdiction o yung warrant of arrest, di nag-TRO na sana sila. Naglabas At meron kaagad. na ho kasi silang mga naunang desisyon na kinikilala naman yung ICC. continuing jurisdiction ng ICC at yung residual obligation ng gobyerno natin na makipag-cooperate sa ICC. Opo. Total na banggit niyo po yan. Kinlaro po, very emphatic po ang Supreme Court dun sa kanilang nilabas na statement. The Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties, ulitin ko lang po, the main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Pasensya na po kayo, attorney, pero hindi po ba pwedeng i-interpret ninyo na hintayin nyo. Either way, pwede rin kaming magdesisyon dun sa mas malaking issue, yung main issue. At baka nga ito'y pumabor kay Bato or at sa iba pa na kumukontra sa gobyerno rito. Well, maaari ho. Totoo naman yan na kasi yung TRO, preliminary remedy lamang yan. Ibig sabihin, habang dinidinig o pinag-iisipan yung main petition, humihingi ng temporary relief. So, hindi binigay. Pero usually, binibigay yung temporary relief kung talagang nakikita nila na yung ginagawa ng isang ahensya ng gobyerno, walang kabase-basehan. It is oppressive, whimsical, no basis in fact or in law. So, usually yan, binibigay nila. So, dito, tinimbang na rin nila, tinignan na rin nila yung mga batas. So, hindi nag-issue ng TRO. So, ang linaw niyan. Ngayon, babalikan nila yung main petition at titignan nila ulit. But usually ho, yung mga argumento doon ay nagagamit na rin dito sa pag-consider ng preliminary relief. So it could be a mirror of the thinking of the majority of the members of the court. Kung ang tanong, maaari bang ibahin nila? Maaari siguro. Yes. But usually, ganun na nga yun. Kasi yung mga arguments ng magkabilang panig na isabit na eh. And this is only a question of law. Hindi na kung ito question of fact. Kinilala nga na, kinonfirm na yan ng ICC na sa kanila talaga yan. Ang subject talaga si Senator Bato. So yung mga ganyan na issue, factual issue, wala. Question of law na lang. Pareho naman yung batas. Sa ngayon, na nag-deny ng TRO, hanggang dun sa pagtalakay nila dun sa main case. Actually po, ang napansin ko rin po dito, attorney, yung pong resolusyon ng Supreme Court sa interim relief, yung prayer for TRO ni Senator Bato, ay talagang diniscuss nila extensively. Katunayan, ang sabi po ng Korte Suprema, meron silang yung full resolution at meron pang separate concurring and dissenting opinions, saka pa lang nila ilalabas sa May 25, Para bagang main case na rin ang pinag-uusapan, hindi ito sa simpleng minute resolution, Oho, yung hindi ho, ito yung basta-basta lang na decision nila. So, kaya nga, sinasabi ko, dahil sa ganun, na meron lang yung extended resolution, lahat ng mga argumento ng mga
prevailing majority, yung concurring, yung dissenting, yung abstain, ay ilalahad yan. So that's why I am already thinking na pinalakay na talaga nila yung buong petisyon. Siguro, mga fine-tuning na lang ang ginagawa nila. Of course, hindi natin alam, hindi natin din na-predict at Supreme Court kung minsan nabibigla na lang. Tama. Parang, but maganda na natatalakay ngayon para mailagay sa tamang konteksto itong nangyayari. Kasi ito yung malaking kaguluhan, kanya-kanyang abogado, di ba? Kanya-kanyang propaganda. Kaya nga, So, hindi na tama nga yung sabi nyo yung 10 abogado isang group, 11 yung opinion. Pero attorney, go ahead po. So, sa atin, maganda na mga ganitong importanteng mga issue, sana naman, i-resolve ng Supreme Court, tundukan sa lalong madaling panahon. Kasi nga, kaya nagkakagulo kasi kanya-kanyang mga claims. Di ba? Kung minsan, nape-pervert na yung batas. Kung minsan, katawa-tawa na pinagsasabi. But sa ating mamamayan, siyempre, depende sa iyong political color, nape-persuade ka o kaya yun lang ang linyang tinitignan mo. Hindi mo na tinitignan yung ibang counter-arguments o yung ibang batas na related dito. Yung pong sa Senado po, sabi nila manipis yung majority versus the minority, ano? Pero ito pong desisyon ng Supreme Court nito na 951 for the temporary relief, hindi ba madaling baklasin yung 9 at masway naman ng mga dissenters to their side yung nasa kabilang panig para po magbago ang kanilang pasya sa main petition mismo, sa main issue? Well, it is possible but highly improbable. Kasi nga gaya na nabanggit ko, wala namang pagbabago sa facts Usually, yung Supreme Court, nagbabago yan. Depende kung may lumabas na bagong factual basis, di ba? O nagkamali sila. Ito kasi question of law. At ang issue na ito, hindi ho bago Noong panahon ng pag-aresto kay dating Pangulong Tigo, umakyat na rin ang kapamilya niya sa Supreme Court. Ganon din ang argumento nila. Anong ginawa ng Supreme Court? Hindi sila binigyan ng relief Hinayaan nilang mag-slide na lang at hindi na mali, nandun naman siya doon. Kinonfirm na nila na siya talagang subject, etc. No? At hindi naman napapabayaan yung kanyang human rights doon. So ganun, dahil hindi nila tinuldukan doon, kasi nga parang moot academic, nandun na Pero usually at Supreme Court, sa mga mahalagang mga issue, kahit moot academic na, dinidesisyon pa rin, ina-explain pa rin nila para in the future magabayan ng taong bayan. Hindi nila ginawa. Kaya panibagong petisyon ito. But if you look at all of these mga series of cases tungkol sa ICC at pag-aralan ng maayos yung pinagsasabi ng Supreme Court, patungo ho talaga dun sa recognizing the jurisdiction of the ICC. Opo, okay. At tama kayo kailangan once and for all matuldukan ito at na maging yung tuldok malinaw. Kumbachero, considering hindi pa natatapos kay Senator Bato meron pang ibang subject ng arrest warrant daw. Meron pang iba. At yun nga nanganak ng iba't ibang conflict and issues ito, Attorney Cayosa. Pero dito sa sitwasyon na yan na ipinaliwanag ninyo, kailangan pa bang ang presidente ang mag-utos ng pag-aresto? O pwede nang kahit sinong head of law enforcement agency mag-implement ng arrest? At kung kayo po tatanungin, would you recommend na mismong ang Pangulo ang mag-utos? Well, pwede naman kung implement ng mga heads of agency, ng mga law enforcers, halimbawa. Kasi nga, trabaho nila yan. Sa katunayan nga pag hindi nila gagawin yung pag-e-enforce ng isang validly issued warrant of arrest, mananagot din sila sa batas. So, at saka, kung titingnan naman natin yung sinabi ng Pangulo, stand down muna habang wala pang resolusyon ng Supreme. Meron na. So, hindi naman kinakailangan sabihin pa niya. Pwede naman yan, sabihin na lang niya o ipaubaya na lang niya sa Secretary of Justice, sa FBI, o kaya ipaubay niya sa DILG. So magunahan sila kung alam nila kung nasaan siya. Mukhang ang Pangulo, ang style niya,
is trying to play the statesman. Mm-mm. Pero he should not forget, he's the chief executive. So trabaho na rin panindigan yung batas. Hindi rin po pwedeng tatahimik na lang yan. So we hope na kahit hindi na niya in-announce, kasi nauso ho ngayon yung announce ng gagawin. Wala namang mangyayari. Mas maganda gawin na lang nila. Sir, isa na lang, on another matter na lang, tungkol sa impeachment naman po. Gaya ang pinag-uusapan, depende sa abogado nagsasalita. Sa party po ninyo, dating IBP President, ano po ba opinion nyo dun sa point na what if the Vice President resigns? Dapat pa bang ituloy yung impeachment trial sa kanya o hindi na? At ano po ang magiging epekto nun insofar as the penalty is concerned, yung accessory penalty of perpetual disqualification from holding public office? Ang magdidesisyon ho dyan, para malinaw sa tagapagkinig natin, ang Kongreso, yung impeachment court at saka yung prosecution. Kasi pwede naman na kahit mag-resign siya, ituloy pa rin yung pagdidinig. Kasi nga, yun ang kahalagahan ng impeachment process. Hindi lamang ho para sa mga senador ito o kaya mga congressman as prosecutors na numbers game lang. Hindi ho tama yun. Propaganda lang yun. Importante dito na nakikita ng taong bayan, ano ba talaga ang tunay? Ano ba talaga yung nangyari? Ano bang ebidensya? Anong argumento? Anong batas ang sinasabit ng magkabilang panig? That's very important because that's the essence of accountability. Malaman ang katotohanan. Kaya nga, ito whole impeachment required by no less than the Constitution na nasa publiko. Nandun kayong media, kino-cover ninyo. Kasi pwedeng nabubuo ang kaisipan at kapasyahan ng ating mamamayan one way or the other base sa napapanood at nakikita na rinig nila. So, yun ho ang dapat tandaan ng mga mambabatas natin. So, pwede rin, gaya ng mga nakaraan, na nag-resign na lang sila. Yung isa, tumakbo yung complex chairman, tumakbo sa US. Yung isa naman, nag-resign ng ombudsman, hindi na nila tituloy. Dahil siguro, sa tingin nila, sapat na yan. Kasi hindi naman sila ganun ka-importante na opisyal lang. Ito ho kasi Vice President at maaaring maging presidente pa siya. So, ang essence ho kasi ng bakit hindi lang tatanggalin yan, hindi na paupuin. Kasi nga ho, kung guilty, ina-avoid ng Constitution na paulit-uli yan. So, kaya, mabigyan din ng pagkakataon na to cause damage to the public service, kanyang opisina, o kaya sa anumang posisyon sa gobyerno. So, kung magpasya sila na ituloy, kahit mag-resign, pwede ho yun. Pwede po. Kasi, dalawa Pwede ho yung ituloy. penalty, hindi lang naman iisa Hindi lang removal. Sa opisina. And, ang nakagalagay yung and, hindi or. And, so, ibig sabihin, automatic na disqualified ka. Yun nga ho yung mas matinding warning sa ating mga matataas na opisyal. Diba? Na magpakatino kayo kasi matataas ang inyong posisyon at makapangyarihan kayo. Kasi kung hindi, totally disqualified kayo ang public office. So, sa aking tingin, for those two reasons, mas maganda kung ituloy nila. Kasi there has to be a closure dito. Closure. Hindi ho yung parang pinalampas na lang o kaya i-dismiss ka agad o kaya mag-resign na lang ako, wag na lang ituloy yung kaso. May closure. Kaya lang, ang importansya nito. pahabol, attorney, paano kung ang bagong majority ngayon sa Senado, na sila rin yung presiding Impeachment court. impeachment court, mag-decide na i-dismiss na yung kaso, total nag-resign na pwede ho ba yun? Pwede rin ho ba yun? Hindi ho. Kung titingnan natin ang ginamit ng konstitusyon na salita at yung minutes ng Constitutional Commission, nakalagay ho doon, trial shall proceed. So, ibig sabihin, ang trial, didinggin mo ang magkabilang panig bago ka gagawa ng decision. So, hindi ho ito yung nagay ng ibang i-dismiss na lang kaagad. Oo. Kahit walang Wala trial. po ito. Oho. Kasi nga, ito,
hindi lang sila, gaya na nasabi ko, kaya nga ang tawag nito quasi-political kasi yung taong bayan involved. Kaya nga, naisa sa publiko yung proseso. Yeah. Tingin ko, if they do that, that will be a violation of the Constitution and more importantly, that will prevent us from knowing the truth. Both sides, sino ng ating kinikilingan, importanteng malaman natin para magkaroon talaga ng tunay na tuldok. Opo. At yung accountability, napaka-important din yun. At behind the accountability really is, ano ho ba yung katotohanan? Okay. Attorney Domingo Cayosa, sir, maraming salamat. Salamat Magandang po. umaga po sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Thank you! Pangunahin